ating tampok na panayam sa umagang ito ay ihahatid sa atin ni Associate Professor Wenilyn F. Fahilan, PhD, ang tagapangulo ng Sentro sa Salin at Araling Salin. Ang kanya pong panayam ay pinamagatang Mga Larang ng Pagsasalin bilang Disiplinang Akademiko at Profesional na Industriya. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating talakayan ngayong umaga. Bago ako magsimula, nais ko pasalamatan muna ang ating mga administrador, si Dr. Cheryl Peralta, si Decana Pilar Romero sa kanilang suporta sa ating mga gawain. At gayon din, syempre po, ang ating mga tagapanayam na mamaya magbabahagi ng kanilang mga karanasan at mga pagmumuni-muni sa laro ng pagkasalin sa kanilang mga larangan. Maraming salamat po kay Dr. Minerva Canimag, Dr. Chuck Berry Pascual, kay Brother Leo Martin Ocampo, Professor Anthony James Bautista, Professor Catherine Posada, kay Ginoong Adrian Romero, para po sa inyong pagbabahagi. Pauna na, pasalamat tayo agad. At gayon din po sa ating mga reaktor, Dr. Leodor Sillas, Dr. Zentel Taruc, at si Professor Maria Lani Vergara na mamaya ay magiging mga mahalagang tagapagbahagi ng ating sa ating talakayan. Ang mithiin nga natin ay higit nating unawaan ang kalagayan ng pagkasalin at aralisalin sa ating universidad at sa gayon ay makapag-ambag tayo sa mga pagkilos para sa higit na pagsusulong ng ating wika at ng larang ng pagkasalin sa pangkalahatan. Ngayong umaga, hayaan po ninyong ibahagi po ang aking talakay tungkol sa mga larang ng pagkasalin. Ang paksa ng aking panayam ay may layuning bigyan tayo ng pangkalahatang ideya tungkol sa pagkasalin at araling salin na rin bilang isang disiplinang akademiko at profesional na industriya. Hinahanda tayo ng panayam na ito sa saklaw, lawak at mga napapanahong usapin sa larang ng pagkasalin at araling salin na maaaring tugunan o kaya baka tinutugunan na ng danas ng ating mga tagapanayang mamaya. At sa pamamagitan ng isang batayang pagmamapa, yung batayang pagmamapa ng larang ng pagkasalin, nais natin na mas magkaroon ng ideya ang iba't ibang mga propesyon na maaaring makapag-ambag o kaya ay makapag-collaborate sa larang na ito dahil nasa kalikasan naman ng pagkasalin ng pagiging isang interdisciplinary larang. Ngayong umaga, hayaan ninyong balikan muna natin ang mga definisyon ng pagkasalin upang pare-parehas tayo ng perspektiba, maging pare-parehas ang ating perspektiba. Sa makain sa pagkasalin, ito yung unang tinatalakay at pinag-uusapan natin ang pagkasalin bilang isang pagpapahayag ng mensahe na simula ang teksto na nasa isang, simula ang lengguwahe, patungo sa target na teksto, nasa target na lengguwahe. Kaya kapag nasa loob kayo ng talakayan sa panimulang pagkasalin sa UST bilang isang general education course, dapat alam natin yung mga codes na meron tayong tinatawag na ST, o source text, na sa Pilipino ay nakatumbas na simula ang teksto, na syempre nausulat sa SL, source language, o simula ang lengguwahe. At tayo nilikha ng salin, tinatawag natin target na teksto o target text, gamit ang target na lengguwahe o target language. Sa kaso ng ating talakayan ngayong umaga, ang ating focus ay ang mga wikang Ingles at Filipino bilang SL at TL. Kapag pinag-uusapan ng pagkasalin, ito ay isang proseso. So, isang batayang proseso na dumadaloy doon sa pangailangan ng tao na makapagpahayag ng kanyang mga nilisip. Ayon sa mga pag-aaral, hindi lamang wika
sangkot sa pagkasali. Pagdating natin yung proseso, bago maisulat ang isang salin, dumadaan ito sa proseso ng pag-iisip muna. No? Nag-iisip muna ang isang tao, nagbibigay ng mensahe, at pumipili siya ng mga paraan ng pananalita, no? Bahagi ng kanyang repertoryong pangwika, at saka ito sinusulat bilang isang salin. Kaya nga, sa turing sa pagdasalin bilang isang prosesong pangkaisipan, sinasabi na lahat ng pagpapahayag ay isang anyo ng pagdasalin. At kapag tayo naghahangad na ipahayag ang ating mga naiisip, tayo ay nagdasalin. Maaari itong interlingual, intralingual, o intersemiotico. Ang interlingual na pagdasalin ay yung tradisyonal na konsepto natin na paglilipat ng diwa mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Halimbawa, nakita ninyo dito ang salitang ang pahayag na I love you, no? Mula sa wikang Ingles na maaaring isalin sa iba't ibang wika sa mundo, no? Mula sa Espanyol hanggang sa Ukrainian, tulad ng natin sa ating sample, o kaya pwede rin isalin, no, sa iba't ibang wika, no, sa Pilipinas. No? Kung meron tayong higit sa 170, no? 170 pala, 170 languages sa Pilipinas, meron tayong option, no, na sabihin ang salitang mahal kita o I love you sa higit sa 170 paraan, no, dahil dun sa interlinguality. Pangalawa, hindi lang sa pagitan ng magkaibang wika, no, nangyayari ang pagkasalin. Pwede nating gawin din ang pagkasalin kapag tayo ay naglilipat ng diwa o ideya sa loob ng isang wika. No? May mga antas ang wika. Merong napaka-formal, merong pangkaraniwan, kolokyal, at meron ding bawal o balbal, no? Yung mga salita na hindi natin dapat gamitin ng basta-basta, depende sa sitwasyon. Halimbawa, nakita niyo dito, may mga salita pwedeng pamalit, no, sa ating pagpapahayag, depende sa ating kausap. No? Gusto nating mas gawing pangkaraniwan ang ating pagkasalita, pwede nating sabihin na salitang namatay. Pero kung gusto nating sabihin na mas formal at mas pampanitika nitong paraan ng pagwika, ginagamit natin ang pahayag na pumanaw. No? Pwede rin mag-iba-iba ang ating paraan ng pagpapahayag, depende sa intensity, no, tindi na ating nararamdaman. Pwedeng, pangkaniwang pagod ka, pero pag pagod ka, sabihin mo na hapo. No? Pero pag matagal ka ng lahi ka ng pagod, no, ginagamit ito sa mga awiting pansimbahan, no? Napapagal ka na, no? Kasi pwedeng serye na ng pagod yung nararamdaman natin. O kaya naman yun nga, nabanggit natin, pwedeng napaka-formal, no? Tulad ng ginagamit sa panalangin ng ama. O kaya pangkaraniwan tatay, o kapag dabarkads mo ang tatay mo, pwede mo siyang tawagin erpa. Okay? Ang intralingual na pagkasalin ay napakahalaga dahil nakikita mo dito ang negosasyon ng mga komunikasyon. Tulad ng klasikong example, no, sa mga klase ng pagkasalin na tinatalakay natin yung salin natin ng no jaywalking, na sa unang banggit dito sa ating salin sa kanan ay pwedeng sense-based translation o diwa. No? Ano yung mensahe? Bawal tumawid, meron pang caption o paliwanag, gamitin ang footbridge. Pero naisalin sa iba't ibang anyo, no? Walang tawiran ng pamamatay, bawal tumawid na may namatay na dito, dahil kailangan ng intralingual na pag-asalin kasi yung layunin ng pag-asalin ginuhusgod, tumatawid pa rin, no? Kahit na sinabihan na kung saan ka dapat tumawid, sa footbridge, o kaya kahit na magbanta ka pa, nakamatay ito, ngayon sabihin mo na, ay, may namatay na dito. No? So may ganun tayong perspektiba sa ating pagsasalin. Kailangan na ibahin, no, ang paraan ng pananalita upang higit na maging angkop sa ating layunin, maintindihan ng ating mga kausap, no, ang ating sinasabi. No? Kasi yun nga, hindi nagiging mabisa ang salin kung hindi naman nito nagagawa ang kanyang hangarin. Kung ang hangarin ay pasunod, hangarin ay maging disiplinado ang mga tao, kailangang rebisahin hanggang makuha sa pulang epektibong pagwika. Pangatlo, at isa mga pinaka-paborito ko ay ang pagkasaling intersemiotico. Pag tayo ay naglilipat ng diwa mula sa isang anyo patungo sa isa pa, tulad ng mga klasikong akdang pampanikan na bago nasulat ay kwentong bayan muna. No? So, ang klasikong example ay ang kauna-unahang akdang pambata, kwentong pambata, na dinrowing at sinulat ni Jose Rizal, no, bilang regalo sa kanyang kaibigan. Ito ang kwentong ang Matching at ang Pagong, o ang Pagong at si Matching, na naalala niya ang kinuwento sa kanya bilang pasalitang kwento ng kanyang mga magulang at mga tagapag-alaga ng siya bata pa.
at kanyang in-sketch bilang souvenir, no, sa sketchbook ni Trinidad Pardo de Tavera. At nang lumaon na dokumento at naging batayan ng mga kwentong pambata at picture book, no? So ayun, at naging batayan din ng programang pantelevisyon, no, Batibot, bilang bilang pangunahing tauhan ng mga mascot natin ang sina Pico Maching at si Pong Pagod. Sa pagkasaling Esther Semiotiko, nakikita natin ng evolusyon. Ito lang yata ako ng picture. Ito lang yung picture dito. Anyways, evolusyon din, no, ng mga konseptong pangkultura, no, na pwedeng tulad ng klasikong diary na comics na unang nalathala noong 1950s ay nag-transform at naglipat sa ibang anyo tulad ng pelikula at telebisyon at nagbigay ng malaking oportunidad sa pagsikat, no, ng mga artista ang gumaganap dito. Nakalimutan ko si dito, Jane De Leon. So anyways, no? So sa intersemiotiko, dahil magkaibang medium, iba ang medium ng comics bilang palarawang paintikan at iba rin ang medium ng pelikula at ng mga programang pan-telebisyon bilang multimedia ng mga anyo ng ating teksto. Kaya kapag pag-iisipan ang pagkasalin, titingnan natin ito hindi lamang dun sa fidelity o katapatan nito, no, sa source text. Titingnan natin ito sa kanyang layunin, no? So sa nakaraang 30 taon, mas nakatingin na ang pag-usuri at pagpapahalaga sa salin sa kanyang gamit, no? At ito ay pinapahayag ng isa sa mga batayang teorya, no, sa pag-usuri ng salin, at ito ay ang konsepto ng scopus. Na ibig sabihin ay purpose o layunin ng pagkasalig. Sabi nga dito, no, sinasaalang natin ang kontekstual na salik, mga kontekstual na salik sa pagkasali ng isang teksto, gaya ng kultura ng target na magbabasa o ng kliyenteng nagpapasali. So, halimbawa, ang Darna, bagaman marami itong bersyon, no, iba-iba pa rin yung treatment, no, sa tekstong ito, depende sa panahon, depende kung sino ang nagpo-produce, depende kung sino ang artista, depende kung sino ang target na audience. No? So, ang dana na mapanood natin sa kasalukuyan ay bersyon ng pangkasalukuyang panahon na may mga natayong katangian na iba na rin, no, doon sa bersyon na una itong nalathala bilang comics ni Mars Tavero. Kaya kung pag-uusapan natin ang konsepto ng pagkasalin, ito ay isang malawak na konsepto. Kung saan, ayon niya sa UNESCO, no, tumutukoy ito sa paglilipat mula sa isang wika patungo sa ibang wika ng isang akdang pampahindikan, siyentipiko o teknikal, sunulat man o hindi para sa publikasyon sa aklat, magazine, periodikal, para sa pagtatanghal sa teatro, pelikula, radyo, telebisyon, at iba pang media. No? Saklaw lahat ito ng pagkasalin. Pero siyempre, ang batayan nito ay unang-una, titingnan natin ito bilang isang kasulat na teksto. No? At maaaring matransform na o mapunta sa iba't ibang mga anyo. Upang higit natin maunawaan ang pagkasalin bilang isang larang, pinapakilala natin ang natanging disiplinang akademiko na tinatawag na translation studies o araling salin na ang tuon ay ang pag-aaral sa mga teorya, pag-alarawan, aplikasyon ng pagkasalin, interpreting at maging ng tinatawag na localization. Binanggit ko kanina na isa itong interdisciplinary larangan. No? Kasi hindi ito nagasarili lamang. No? Ang mga paraan ng pag-usuri kapag tayo nagpapakadalubhasa sa araling salin ay humihiram din, no, ng mga teorya at kaisipan mula sa iba't ibang mga larang ng karunungan tulad ng paintikan. So, halimbawa ako, ang aking background talaga ay nasa paintikan. No? Nang lumipat ako at nagpakadalubhasa sa pag-araling salin, malaki ang ambag ng panunuring pampaintikan sa pag-usuri din ng mga teksto at pag-usuri ng salin. Pangalawa, sa kasalukuyang panahon, marami na rin yung mga eksperto sa computer programming, aghang pang computer, na ginagamitan nila ng teknolohiya ang analysis ng mga salin. Mula sa dokumentasyon nito hanggang sa pagmamapa ng iba't ibang mga produkto ng salin at maging sa analysis, no, ng kalidad ng salin, ginagamitan na ng natural language processing, na mga programa o espesyalisasyon sa computer programming. Bukod dito, yun din, mahalaga ang kasaysayan, pag-aaral ng wika, philology, philosophy, at maging ang semiotics at pag-buo at pag-usuri ng mga terminolohiya, no, sa pag-aaral natin ng iba't ibang mga aspekto ng pagkasalin.
Ayon kay James Holmes, maaari nating mas maunawaan ang konsepto ng pagkasalin kung ito ay titingnan natin sa perspektiba ng mga punto ng araling salin bilang pure gestation studies o ito yung mga bahaging tumutukoy sa pagdeteorya, pagbibigay ng mga definisyon tungkol sa iba't ibang aspekto ng pag-asalin o kaya naman sa isang banda ay yung kanyang mga praktikal na aplikasyon. Upang hindi natin maunawaan ito, maaaring sangguniin ang paliwanag ni Dr. Galileo Zafra sa aklat na Saling Suri, narimbag noong 2009. Sa larang ng Pure Applied Gestation Studies, titingnan niya ito bilang pagsusuri at pagpapaliwanag ng mga teorya tungkol sa pag-asalin. So pwede itong nakatuon sa description ng pag-asalin. Maaring ito ay mga produkto, iba't ibang produkto ng pag-asalin. Halimbawa, ang sinali natin ay mga questionnaire para sa ating panaliksik, mga consent form para sa ating panaliksik pa rin. O kaya nagasalin tayo ng mga informatibong mga teksto tungkol sa mga bagong makinarya, bagong teknolohiya. Yun ay mga produkto. Pwede rin ang description ng ating teorya ay tungkol sa bisa ng salin. Halimbawa, sa advertising, paano natin ilalarawan kung alin sa mga nagawang pag-asali ng pinaka-epektibo sa layunin ng pagbebenta, pagmamarket para sa advertising. At panghuli, pwede rin itong nakatuon sa proseso. Bibuo tayo ng mga prinsipyo, teorya, at mga modelo. Marami nang gumawa niyan. Kung ano ang karapat-dapat sa mga proseso ng pag-asalin mula sa pagpili ng teksto hanggang sa paglilimbag o paggamit nito. So, ayun yung una. Pangalawa, pwede rin titingnan natin ang teorya sa aspekto ng mga technical na larang ng araling salin o ng salin suri. Salin suri pala yung translation ni Dr. Zafra sa translation studies. So pwede ang tuon natin ay medium. Ibig sabihin, sino ang gumawa ng salin? Ito ba'y tao? O kaya ang makina? Google na ba ang gumagawa ng salin? Pwede rin ang tuon natin ay buo. Gawa tayo ng mga pag-aaral, pag-teorya sa kakaibahan ng pag-asalin sa wikang Filipino, pag-asalin sa wikang Cebuano, pag-asalin sa wikang Ilocano, pag-asalin sa wikang Maranao. O kaya kultura, pag-asalin para sa mga katutubong Pilipino. Meron kaming gagawing pag-aaral tungkol sa mga paraan ng pagpapahayag na magiging salik sa paggawa ng mga paitikan para sa mga aita sa Bataan. So yun yung tuon sa puok na lokalidad. Pwede rin magteorya tayo tungkol sa antas ng wika. Ito kailangan medyo technical na technical ka talaga. Kasi pwedeng ang pinag-uusapan natin ay ang salik ng tunog. Kulang natin. Tunog, salita, paranala, paungusap. Kung ang darang mo, ang interes mo ay nasa theoretical na linguistika. O kaya, ang apat, tipo ng teksto. Ano ba yung anyo ng teksto? Isa ba itong pampaitikang teksto? Ang teorya ba natin, paano magsalin ng tula? At ang nagkakaisa ang mga eksperto sa paitikan at sa pag-asalin na ang pagtula, ang pag-asalin ng panulaan ay muling pagtula din. Parang it takes a poet to translate. Kailangan na makata din ang mag-asali ng isang tula dahil meron iyong sariling mga kahingian, requirement. Gayon din, pwedeng panahon. Halimbawa, kayo na binabanggit ni Sir Mark, si St. Jerome, na sa kanyang panahon, yung pagdasali niya ng Biblia, meron silang mga konsiderasyon na natatamik sa kanilang panahon. Halimbawa, bakit siya tinuring na katangi-tangi? Siya yung nagpakilala na kailangan na ang pagdasali ng Biblia ay sa pagdasaling higit na mauunawaan. Yung habang nauunawaan ng mensahe, ay napapangalagaan ng doktrina, yung pagbabalanse ng mga prinsipyong ito sa kanyang panahon. At ngayon na panahong kontemporanyo, paano natin titingnan ang pagdasalin bilang isang larang? At panghuli, at syempre, napakagandang larang, masarap gawa ng pag-aaral, ay ang mga tuon sa mga problema na sa mahabang panahon laging nakatingin sa usapin ng pagtutumbas o equivalence sa pagitan ng mga teksto sa kanilang pag-asalin. So isa lang yan sa problema, pero marami pang mga issue na pwedeng pagtutunan. Pwede rin, yun nga, sa kabilang banda, ang titignan naman natin ay ang aplikasyon ng pag-asalin. So halimbawa, ang interes ko kasi magturo,
magturo ng pag-asalin tulad ng mga guro sa Departamento ng Filipino. Pwedeng gagawa tayo ng pag-aaral para sa mga pag-asanay. Ano ang mga pinaka-epektibong metodo sa evaluasyon, testing, at disenyo ng curriculum para sa pag-asalin? Yun ay isang larang din. No? Isang tiyak na paksa ng pananalisik. Pwede rin ang pag-usapan natin mga kagamitan sa pag-asalin. Paano na-impluwensyahan ang proseso, bisa at kalidad ng salin kapag tayo gumagamit ng mga kagamitang elektroniko. May mga kumpanya ng pag-asalin, meron silang sarili nilang memory bank, no, ng mga salin na ginagamit ng kanilang mga translator para mas mapabilis yung pag-asalin. So, halimbawa, magsalin na sila ng 100 dokumento, lahat yun nasa database nila. Kapag may bagong papasok na dokumento, babasahin na yun agad at pwedeng madali nilang ma-translate kasi may silang database, no, na pagbabatayan ng kanilang mga version. O kaya pwede rin, yun nga. Ngayong pandemya, malaki yung factor ang kagamitan, no, sa pag-asalin sa mga ginawang pananaliksik ng ating mga researcher. No. Halimbawa, dati kapag gagawa ka ng survey form, ang by default dapat itong printed. Pero dahil pandemya, ginagamit ang Google Form. At yung iba naman, printed pa rin pero dapat mong tawagan yung iyong mga kalahok sa pananaliksik. So may factor yan sa presentasyon ng salin at kung paano ito nagiging mas mabisa o kaya pwedeng mas nagiging mapanghamon. At syempre, sa ngayon, sa mga susunod pang panahon, may tayong mga katakas. Ang online platform ay isang mahusay na instrumento kung ating itong gamit ng mabuti, no, sa ating pag-asalin kasi nagiging mas praktikal ang mga paraan ng pag-asalin, no, na maaari nating pag-aralan, no, sa ating mga pananaliksik. At panguli, pwede rin ang tuon ninyo sa aplikasyon ng pag-asalin ay yung mismong panunuri, no, sa pag-asalin. Doon sa mga proseso ng revision, evaluasyon at review nito na mahalagang-mahalaga para magkaroon tayo ng patuluyang mga kaalaman, no? Continuous yung learning natin sa iba't ibang mga kalidad, no? Yung pagtukoy sa kalidad at ng salin. Pagtiyak din sa kalidad ng salin. So, isa pang perspektiba ay ang konsepto ng mga larang ng araling salin na pwedeng ang tuon natin ay yun nga, yung nabanggit ko kanina, text analysis and translation, no? Muli ko binanggit. Pwede rin, pasensya na sa, merong isang titik na nawala. TQA, Translation Quality Assessment, na kalimitang ginagawa sa mga technical na mga pag-asalin. Meron niyang sariling proseso, sariling mga protocol, no, depende sa disiplina. Yun. Nabanggit ko na itong pangatlo, pag-asalin ng mga pagpapalitan. Itong pang-apat, napakahalaga. Multimedia translation. No, ngayon, na meron ng mga social media platforms. So, halimbawa, paano nasalin ang simpleng issue, no? Halimbawa, pag lahat itong nakaraang araw ay nagka-trending ang, parang boycott Shopee, no? Nagsimula sa isang post na tungkol sa endorsement, bagong endorsement ng Shopee. Tapos, isang post lang yon. Pero pag itinanong yung multimedia translation na binabanggit natin, yung pagiging viral din ito, papunta sa iba't ibang medium at kung paano nagkaroon ng iba pang mga response tungkol dito, may interaction na gano'n, no? Na pwede yung tingnan kung paano ba nakaka-impluwensya sa pagbubuo ng mga kahulugan ang napakaraming mga platform, no, ng multimedia na nagagamit natin sa kasalukuyang komunikasyon. Isang magandang paksa sa pananaliksik. Siyempre, nabanggit ko na yung teknolohiya, kasaysayan. Sa kasaysayan ng pag-asalin, tingnan natin ito na napakahalaga kasi doon tayo magkaka-ideya kung ano-ano na bang nagawa, no, sa pag-asalin sa iba't ibang larang. Kaya siguro hamon sa UST, halimbawa, tulad ngayon, pag-usapan natin ng pag-asalin sa medisina, panitikan, inhenyeriya, nutrisyon, sa gawain pang komunidad, no, simbahayan, at maging sa pag-asalin natin sa isa pang larang, nakalimutan ko isa. Pero anyways, no, sa iba't ibang mga larang natin, ang tanong ay, meron na bang translation history sa medisina? No? Meron na ba sa nutrisyon? Meron na ba sa inhenyeriya sa Pilipinas? Nakalap na ba ang mga dokumentong naisalin, yung mga pinakamahalagang dokumentong naisalin sa larang halimbawa ng sosyolohiya? No? At masabi natin na ang mga salin na to ay magiging batayan, no? Nung kung ano pa yung pwede natin gawin sa pag-asalin. Halimbawa, sa biolohiya, no? Pinaproblema namin yung Dr. Dino Tordesillas kung paano mag-asalin ng mga, isang hirap din, no? May maraming mga hamon, pero isa mga magandang proyekto ay yung pag-asalin ng great books sa bawat larang. Halimbawa, yung Origin of the Species ni Darwin.
Di ba napakagandang may versyong Pilipino para sa pangkaraniwang mamayang Pilipino, no? Yung kasaysayan, magbibigay sa atin ng impormasyon. Kung ano na yung mga naisalin paano ng sinalin at ano ang pwede nating mapulot na kaalaman para sa pagpapatuloy na ating salin din. Pwede rin etika, no? Ang ating pinagbutuhan ng pansin ay ang tamang paraan, tamang pagkilala, tamang pagsusuri ng salin at yung proseso ng pagsasalin. At syempre, ito ay isang napakahalagang usapin sa pagsasalin. Nabanggit ko itong terminolohiya, mga glosaryo, para sa kanabitan, proseso, ayan. At ang pagsasalin bilang isang profesyon, or just like. So bilang profesyon, sa konteksto ng Pilipinas, maaari nating may uri ang mga grupo ng pagsasalin, no, sa iba't ibang grupo. Merong 6, no, na 6 akong nakita, no, nung pinag-aralan ko ang kalagayan ng mga tagasalin. So una, maaaring itong tumuon sa mga kumpanyang lokal at banyaga para sa pagsasalin. So ito yung mga pribadong kumpanya na nakatuon sa pagsasalin bilang isa industriya, no? Kumbaga nila ito ang kanilang serbisyo at ito ang kanilang negosyo tulad ng Lex Code, Elite Translations, Orange Translations o kaya isang sangay o aspekto ng serbisyo ng mga publishing houses na naglalathala din ng mga salin tulad ng Anvil, Precious Pages, 8 Incorporation, Adarna Publishing House at iba pa. Maging ang UST Publishing House, no, at ang sila ay nagnasalin din. Isa sa kategorya pala sila ng university. Anyway, sorry. Patawag tayo sa pangalawa. Pwedeng mga professional na organisasyong pang-wika, no, mga samahan ng mga professional na lugar sa wika, naging magsalin, magagawin ng mga servisyo sa pagsasalin, gaya ng PIP o Philippines Institute of Translation, Philippine Italian Translation, na accredited ng Italian Embassy, no, kapag gusto mong pasalin sa wikang Italiano. Mga voluntaryong organisasyon, no, ibig sabihin nito, sila ay nagasalin para sa advocacy. Mga advokasya tulad ng mga misyong panlalayon, pang-politika o pang-kalikasan, gaya ng TAP o Translation Association of the Philippines at Summer Institute of Linguistics na ang salin ay tuon sa mga paksang panlalayon. Okay? Mga akademikong institusyon, no, tulad ng UP Center ng Wikang Filipino, ng UST Center Salin, PUP Center ng Pagsasalin, at ngayon meron na, launch na, DLSU Salita, no, Sentro sa Salin, intelektualisasyon at advokasya para sa Wikang Filipino. At maging ang ating mga publishing houses, no, sa iba't ibang universidad. Panlima, mga ahensya ng pamahalaan na mayroong tuwirang dituwirang mga kaugnayan sa serbisyo ng pagsasalin tulad ng PWF, no, yung NCLT o National Committee on Language and Translation na nagbibigay ng mga grants para sa pagsasalin, Philippine Information Agency na pangunahing tagasalin ng mga impormasyon pang gobyerno o naglalathala ng mga salin na impormasyon mula sa pamahalaan. At syempre, yung mga independent, no, players, mga individual o kaya grupong tuwirang nagpapasalin. No? Ito yung hindi ko bilang sa unang kategorya. So napakalawak ng ating larang, no, bilang isang tiyak na field. Kapag nag-i-inquire kayo, halimbawa sa Lex Code, ng mga tekstong pwedeng ipasali, makikita ninyo yung general types. No? Halimbawa, sabi nila, pwede ko magpasalin ng mga personal files. Halimbawa dyan, yung mga dokumento para sa pag-abroad. Birth certificate, diploma, ITR, and plan. Hindi ba ano yun? Diploma, transcript of records, yun, TOR. Transcript of records, birth certificate, pwede rin ang papasalin mo dito ay yung mga mismo report card mo na kailangan sa ibang bansa. Okay? Mga kailangan sa advertising, mga dokumentong legal, dokumentong technical na kailangan halimbawa sa ating mga i-introduce na bagong mga konsepto. Mga dokumentong medikal, lalo na ngayong pandemic. So napakaraming mga teksto ang sinasalin sa industriya, no, na pagsasalin. Ayan. Ngayon, gusto kong magtuon pang sa huling bahagi ng aking panayam dito sa konsepto ng pagsasalin bilang isang profesyon at sa kalagayan ng mga taga-salin bilang natanging grupo o sektor sa ating lipunan. At nalathala itong pag-aaral na ito mula sa grant ng RCED, Research Center for Research Center for Social Sciences and Education. Sinasabi natin dito na higit pa sa racket, kasi kalimitan may racket lang o pina-part-time ang pag-asalin.
merong tiyak, no, na mga katangian ng mga tagasalin bilang profesional. At meron din silang mga tiyak na suliranin, no, na dapat na bigyang pansin upang mapataas natin ang pagkilala sa mga tagasalin bilang isang sektor at ang paggasalin mismo bilang isang lehitimong gawain na kailangan ating lutunan. So ano na yung mga suliranin ng mga tagasalin? No? Ayon sa ating napag-aralan, una ito hindi regular na trabaho. No? Sabi nga, contractual, minsan hindi laging may material para ipasalin. Walang tiyak ng kliyente, mababa ang demand. Kasi may connection yan. No? Hindi systematiko, no, ang paggasalin sa bansa. Pangalawa, bilang tagasalin o sa grupo ng mga tagasalin, iba-iba ang paraan ng paggasalin. Sabi niya, ilang institusyon lamang nagtuturo ng ibang wika sa bansa, hindi nakatulong ang pagtanggal ng Pilipino sa antas kolehiyo. Kasi kapag wala ng Pilipino, mas nawawala ng espasyo, no, para pag-usapan ng mga usaping pangwika at ang kasanayan sa paggasalin. Kakaunti lamang ang may malalim na pagpapahalaga sa paggasalin bilang gawain, kakaunti din ang may mataas na kasanayan sa paggasalin dahil hindi rin ganun karami ang mga institusyong nagtuturo ito at nagbibigay ng sertifikasyon sa mga nais na maging profesional na tagasalin. Kaya isang magandang development ang pagkakaroon ng mga sentro ng paggasalin sa iba't ibang universidad. Dahil magbibigay daan ito upang mas maraming mga paggasanay ang ating maipagkaloob. Pangatlo, suliranin ng mga nagasalin na hindi tama, no, ang pagkilala sa kanilang mga serbisyo. Walang malinaw na pamumunan sa pagbabayad sa tagasalin. Hindi katulad pag halimbawang doktor ka, meron kang tiyak na professional fee. Depende sa iyong kwalifikasyon. Pero ang mga tagasalin, iba-iba. No? At minsan, pag nagbe-benchmark sa isa't isa, lagi ko nga sagot, hindi rin ako sigurado kung magkano. Kasi, di ba? Anong pagbabatayan natin? May mga kliyente rin daw na nambabarak, lalo na kapag ang pagkasalin may kaugnayan ng sekta ng relihiyon, siguro kasi ang default na inisip nila dapat voluntaryo. No? Pang-apat, ayan. Problema ang kakulangan ng pag-organisa ng mismo mga tagasalin. Sabi ng isang kalahok, kulang sa pagkakaisa ng mga tagasalin sa bansa dahil marahil sa kakulangan ng maginong na direksyon at desisyon mula sa mga dalubhasa at institusyon ng wika. Maaari rin walang sapat na pera, oras at motibasyon pagpatuloy ang mga naipon ng ideya at inisyatiba tungkol dito ng mga editor, manunulat at tagasalin. Maraming may mga individual o ahensya rin mas nais magsarili, hindi sumali sa anumang grupo, mga patili ang kanilang kalayaang magtakda ng presyo, proseso at estilo ng paggasalin. So, kulang sa pag-organisa, kaya hindi sumusulong, no, yung larang na ito. Kaya kailangan nga, no, habang nagtatayo ng mga grupo ng paggasalin, ay mas na-organisa rin, no, ang larang na ito. No? So, magandang development kung nagiging aktibo ang mga samahan sa paggasalin. At isa sa nakita rin na malaking suliranin ang pakakulangan ng suporta ng pamahalaan sa sektor nito. Ayon sa isang kalahok, sabi niya, hindi pa may ituring na profesional na gawain ang paggasalin sa bansa sapagkat hindi pa estandardisado ang mga bagay na kaugnay nito gaya ng bayad, degree at pagpagsulit na kakailanganin para ituring na lehitimong tagasalin at iba pa. Gayon din hindi pa tinitingnan ng mismong pamahalaan bilang integral na bahagi ng pangailangan sa pagpapalaganap ng impormasyon. Wala pa rin profesionalisasyon, kaya kadalasang walang talaan o roster ng mga tagasalin sa bansa at pamamaguro ng wika at pahintikan lamang ang maharap sa gawain ito. No? Sa ibang bansa, tulad sa Australia, sa Canada, at maging sa Amerika, mas malinaw, no, yung mga kahingian ng pamahalaan tungkol sa paggasalin. May mga sertipikadong tagasalin na dumaan sa mga tiyak na pamantayan tulad ng kung paano maging isang profesional na guro, inhenyero, doktor, abogado. No, merong mga lisensya o sertifikasyon ang mga tagasalin. At yung proseso din ng paggasalin din ay kwalifikasyon. Merong tinatawag na ISO for translation na yun nga, ano, magandang ma-develop at ma-adapt mo sa atin upang higit na mag-standard yung mga proseso. Pang-anim, nakikita na kung ano man ang suliranin ng mga tagasalin, ito ay bahagi ng sistemikong problema, no, sa ating bayan. Ayon sa isang kalahok, sistemikong problema, ugat mismo ng problema. Nakikita ang seryosong gawain at may matinding pangailangan ito hanggat matindi ang dominanteng maka-Ingles at malakolonyal na kaisipan sa buong sistema ng bansa. Ayon sa isa pa, maaaring din nakikita ang pangailangan ito dahil pinapalagay na bilingual sa Ingles at Filipino ang karamihan ng mga Pilipino. Pinapalagay ang paggasalin ay gawain praktikal. Kung kahit sino ay maaaring makapagsalin, basta nakapag-asay tayo ng dalawang wika at hindi ito isang profesional na gawain o espesyalisadong gawain.
Kapag titingnan natin, suguranin ng profesyon ay suguranin sa perspektiba, mga kulangan ng impormasyon, mga maling pananaw tungkol sa larang na ito. Okay? Kaya ano yung pangailangan? No? Patapusin natin yung bahagi ko sa konsepto ng profesional na pagsasalin bilang isang industriya sa mga kailangan ng ating mga tagasalin. No? Una, kinalakay sa papel na kailangan ng pagkilala sa ating pamahalaan sa pagsasalin bilang isang lehitimong industriya. Ayon sa mga kalahok, dapat magkaroon ng sa kanilang prioridad, no? Ano dapat unahin ng pamahalaan kung sakaling seryosohin ng pamahalaan ang sektor ng pagsasalin sa bansa. Sabi nila, kailangan na standard na pagsasalin, no? Para sa professional na pagsasalin. Para malaman natin, halimbawa, kung ang ingenyeriya ay 4 na taong kurso, para maging isang professional na pagsasalin, ilang taon ba? No? Walang ganun eh. Walang ganung specific pa sa ating bansa. Pangalawa, nais din ng mga tagasalin na iprioridad ang pagtatakda ng pabayaran, no? At benepisyo ng tagasalin. Hindi lamang ito sa usapin ng bayad na monetary, no? Pwede rin itong sa benepisyo ng mga copyright, no? Copyright issues at intellectual property rights. No? Pagkakaroon ng standard na kontrata para sa mga tagasalin kasi yun nga, kinakapa, lalo sa mga baguhan, kinakapa kung paano ang treatment ng relasyong profesional kapag binigyan ka ng racket ng pagkasalin. So, siyempre, halimbawa ako bilang guru ng wika, nung simula ako dito at nabibigyan ako ng pagkakataong magsalin, ginukuha mo kasi gusto mong matuto. Yun naman yung unang motivasyon mo. Gusto mong matuto, gusto mong mas masanay. At siyempre, pag dumadami na o tumatagal na, nag-iisip ka rin, paano naman yung mga karapatan ng isang tagasalin. Kailangan ng pagkasabatas din ng regulasyon, no, para sa professional na tagasalin. Sabihin, naniniwala ang mga tagasalin na merong responsibilidad at may moral na responsibilidad din ang ating mga tagasalin. Tulad ng iba pang profesyon, no, na kailangan galangin ang proseso, hindi pwedeng magsalin ng basta-basta at gawin racket o basta magawa na lang yung pagkasalin. Kundi merong inaasahang kalidad at paggalang sa karapatan ng mga author, ng mga publisher bago tayo magsalin. Ayun. Panlima ay ang pagkakaroon sana ng akreditasyon ng mga tagasalin, sertifikasyon ng mga salin ng sunod, pagkakaroon ng opisyal na sangay ng pamahalaan na didinig sa mga usapin na may kaugnayan sa mga tagasalin at kalidad ng salin. Problema natin, pag mayroong maling salin, saan tayo magreklamo? No? At anong dapat na gawin? Diba? Sa kasaysayan ng salin, no, sa Europa dati, naputulan ng ulo dahil sa maling salin, no? Dahil nagalit ang hari. No? So, may ganung level ng kasaysayan ng pagkasalin. Pero syempre, ayaw naman natin gawin yun. Pero ito lang sabihin, bilang proteksyon, no, sa mamamayang Pilipino at sa wikang Pilipino, dapat din meron tayong ganung regulasyon o kahit paano man na isang bulan. Hindi man masyadong ganung kahigpit na populismo, pero mga sangguni na magbibigay ng third-party opinion para sa mga kalituhan sa larangan ng pagkasalin. Ayan. At kapag meron ng mga paaralan, magkaroon ng akreditasyon sa mga paaralan at institusyon sa pagkasalin tulad ng ibang practice, no, sa mga sertifikasyon sa iba pang mga profesyon. No? Meron silang accredited training center, accredited training school, at maging accredited trainers, no, mga guro ng pagkasalin. At syempre, kung magkaroon man ng mga pagsusulit at mga ahente o agents para sa mga tagasalin upang sila ay naprotektahan. Okay? Noon pang 2008, meron ng nagpanukala. Si dating commissioner ng Komisyon sa Wikang Pilipino na si Dr. Tealdabeam. Sinasabi niya na pwede magkaroon sana ng batas, no, para sa professionalisasyon ng mga tagasalin. At ang mungkahin niyang pangalan nito ay an act professionalizing and strengthening the practice of translation in the Philippines and prescribing a licensure examination for translators and for other purposes appropriating funds thereafter. Napaka-specific ng gusto niyang gawin ng batas na ito. At syempre, ideal yun sana, no? Tulad ng merong batas para sa practice ng iba pang mga profesyon sa bansa. Na pwedeng tingnan nga, no? Kasi sa real estate service, halimbawa, merong halimbawang proseso na may mga practitioner na noong dekada 90, noong 2000s na nagsama-sama upang isulong ngayon ay RESA law, yung Real Estate Services Act, na naging daan upang mas maging formal ang larang ng mga real estate practitioners, no, para sa pagbebenta at pag-market, no, ng mga produkto ng real estate sa Pilipinas. So, kailangan ng pagbubuklod ng mga samahan na
at institusyon sa pag-asali, no, para matugunan ang ating problema sa profesyon. So, maaaring gawin ng mga samahan na ito na ibig sa pamahalaan ng pagkilala, no, pilipitin mong industriya, imapa ang mga best practices bilang batayan ng mga pamantayan sa kasalian, bayad ng benepisyo ng mga tagasalin, gumawa ng mga napapanahong listahan ng mga aktibong tagasalin at papasalin, at pagtiyak sa paggalang at karapatan ng mga tagasalin. Kasi nga, di ba, nabanggit kanina na kailangan ng mas aktibong organisasyon ng mga tagasalin. Yan. Kapag daw nagkaroon ng samahan, baka maaaring matugunan itong komento ng isang kalbo. Sabi niya, hindi pa nausukat ng ekonomikong epekto ng pag-asali. Kaya maaaring dito na pagtutuunan ng pansin ng policy makers at institusyon sa pag-asali. Sa pag-usulong deklarasyon. Sa Europa, sa Amerika, bilyong industriya ang pag-asali bilang bahagi ng language professionalization. So merong ganung konsepto ng language professionals, nagtuturo ng wika, no, mga editor, writer, at kasama doon yung TSP o Translation Service Providers. Sila ay maaaring individual, grupo na professional na kinikilala sa kanilang pag-asali. Sa UN, di ba, pag nanonood tayo ng mga talakayan ng United Nations, makita niyo doon sa likod ng plenaryo, yung napakaraming mga interpreters and translators na kailangan kasi bahagi yun ng pagkilala sa karapatan pantao. So merong ganung sistema na maaaring i-benchmark para dito sa institutionalization ng pag-asali. Ayan. Maaari nating tingnan din ang pagpapalakas ng panligsik para sa kagalingan ng mga taga-sali. Imapa natin ang mga karanasan ng mga taga-sali sa buong bansa at sa mga pangunahing wika. Kung mga dokumento nila, halimbawa, gano'ng kayaman ang mga salin sa Bicol Cebuano? Sino-sino ang mga nagtataguyod dito, no? Kapwa sa individual at sa mga institusyon at mga pangkat samahan. Okay? Pag-uugnay at paglikha ng mga bibliografiya ng saling akademiko at pang-industriya. So halimbawa, nabanggit ko kanina, sa pag-asaling pang-medisina, ang dami-daming sinasalin dyan taon-taon kasi kailangan yan para sa panaliksik at sa serbisyong medikal at serbisyong pangkalusugan. Pero meron bang database? Meron ba tayong dokumentasyon ng lahat ng mga questionnaires na naisali na para baka paulit-ulit pa tayo ng translation, natin alam. No? So, isa yun sa mga magandang gawing dokumentasyon ng mga bibliografiya. Sana may portal tungkol dito para mas maimapa ng mabuti. Yan ay bahagi ng batayang pananaliksik, no, sa pag-asali. Gayon din pati yung mga protocol o yung mga standards sa proseso ng pag-asali at sa evaluasyon ng sali na iba-iba kada larang. Merong mga protocol para sa engineering, sa sciences, no, sa medisina. Sa kadalas namin sa medisina, depende pa sa sakit. No? Kung ano yung sakit na magiging paksa ng questionnaire, merong mga organisasyong pandaigdig na merong nare-recommendang mga protocol sa pag-asali. Pwede rin ang gawin natin sa panaliksik ay magkaroon ng kolaborasyon ang iba't ibang stakeholder para mapalalakas sa ugnayan ng akademya at industriya. Na ibig sabihin nito ay, yun nga, no, pag-asama-samahin at magkakilala ng mga stakeholder ng pag-asali upang mas maging practical, no, ang mga gagawin na mga hakbang para sa kagalingan ng mga pag-asali. Siyempre, dapat ang mga programang ito ay patuluyan, no, na meron tayong mga projection kada taon o kada dekada para sa pag-usulong ng panaliksik. Okay? Kaya, bilang panghuli, no, dapat nating iwaksi ang pagtingin sa mga taga-saling bilang isang sekundaryong profesyon lamang. Sa halip ay kailangan yung pagiging informal na sektor nito ay patuloy na resulta ng disedukasyon at diskriminasyong pangkukuha sa bansa. Kapag nananatili ang mga taga-saling na anino lamang ng manulat at ang pag-asaling bilang isang sekundaryang gawa, refleksyon talaga ito, no, na may problema ang ating wika, may problema ang ating edukasyon na nakakalungkot kasi maraming mga potensyal, no, para ito ay masolusyonan. Siguro ang isang magandang gawin dito ay ang patuluyang talakayan at pagbabahagi na ng mga aktual nating mga karanasan dahil maaari tayong matuto sa isa't isa. At maaaring nasa iba't ibang lakit, no, yung paraan ng pagkakaloob natin ng solusyon, no, dito sa suliraning ito.
na yun yung ating inaasahan. Kaya nga, hanggang na ating talakayan ngayong umaga sa pamamagitan ng iba't ibang perspektiba nasa iba't ibang laran, na ma-inspire tayo no, sa sariling inisyatiba ng ating mga tagapanaya at ng kanilang mga departamento at kolegyo sa usapin ng pag-asali sa Pilipino ng mga disiplina sa Universidad ng Santo Tomas. Sa kabila, at kahit pa maraming suliranin pa rin ang pag-asali at ang mga taga-sali bilang isang industriya. So ayun na lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga sa ating lahat at muli, maligayang pandaigdigang araw ng pag-asali.